isang salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago. Di ba ninyo batid? Marami sa mga Indio ang mangmang. Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na nasa isang tahanan tayo ng isang Indio? Tama sa laro, Padre. Hindi mo ba nabatid na maaari mo masaktan ang nararamdaman ni Kapitan Tiago? Matagal lang ipinagpapalagay ni Tiago na siya'y hindi isang Indio. Uulitin ko, wala na makakatalo sa mga ng mga Indio. O siya, kung ngayon nanging pa siya, ako'y mauuna ng una dahil meron pa akong mahalagang lakad. Mga kaibigan, nais ko lamang sa inyo ipapatid ang dahilan ng pagsasalong ito. Siya nga pala ang aking kaibigan. Siya ay ang anak ng aking namayapang matalik na kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kakagaling lamang niya mula sa bansang Europa. Buenos noches, amigos. Sa mga kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may di ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama? Ikaw na nga ba ang anak ng iyong mga kong si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Ligayang pagdating. Naway mas maging mapalad ka kaysa sa iyong ama. Gracias, Senyor Teniente. Mga senyor, nakahanda na po ang magulang. Halina, tayo ay kumain. Wala ka bang mga mata? Meron po, senyor. Mga matang mas malinaw pa kaysa sa inyo. Ngunit ako'y nagpamasid sa inyong kulot na buhok. Ano ang pinakamalaga niyo nakita? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang pagkaalipin ng isang bansang nagdidikta sa pagkaalipin, kasaganahan o paghihikahos nito. Nagawa mo lustayin ng iyong yaman para laman dyan? Wala ka na bang makitang mas malaga? Isa kang bulag! Natutuwa ako at palagay ang loob sa akin ng dating kura. Ngunit, pagpaumanhin nyo, kailangan ko ng pagpaalam. Masyado akong napagod sa biyahe at may gagawin pa ako bukas para sa Espanya at sa Pilipinas. Senyor, huwag ka muna umalis at paparating pa si Maria Clara. Hindi kasi na lamang po siya bukas. Sa ngayon, ay may kailangan pa akong doon. Gracias. Gracias, senyor. Nakita na ninyo, ganyan nangyayari sa mga batang pinagpapadala sa Europa. Nagiging mapagmataas at wala na nakikitang respeto sa mga padre. Ang erehe at pilibustero. Si Crisostomo ay nagmumuni-muni sa kanyang bakuran nang bigla siyang inakbayan ni Teniente. Senyor Ibarra. Teniente, kayo pala. Ginugat niyo po. Maging aral sana sa iyo ang nangyari sa inyong ama. Tila kami nalalaman ka ukol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo bang sabihin sa akin? Ano ba kayong nalalaman? Sa aking pagkakaalam, ang inyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa loob ng bilangguan? Nakulong po ang aking ama. Hindi ba kayo nagkakamali lang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang inyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra. Siya ay napagbenta ang ere at pilibustero na Padre Damaso. Maaari niyo ba sa akin sabihin kung anong tunay na nangyari sa aking ama? Kung bakit siya nakulong? Mayroon ng isang Kastilang, mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Minsan siyang namamolekta at napagkatuwaan ng mga bata. Ang nakaraan. Teka, di ba't hindi siya marunong magsulat? Para sa kaya ako lang bisigan ka. Tigilan niyo ako! Baka kung anong magawa ko sa inyo! Aray ko! Nagbibiro lamang po ako! Tama na po! Tawan mo sila! Hindi ako makakapayag na sasaktan mo ang mga batang ito! Sa kasamaang palad, ay ilang minuto lamang namatay ang kolektor. Dahil dito, inuli ang iyong ama at agad ikinulong.
Kaya pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago ang tunay na dahilan ng kami nagkita. Ama ko, sinusumpa ko. Mula sa araw na ito, bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay. Ang pagsusuyuan sa azotea. Gandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Ino. Andiyan po ba si Maria Clara? Oo, hindi ko siya. Kanina ko pa nga hinihintay. Sandali lang mga tatawarin ko siya na. Iha, andiyan na si Crisosto mo. Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na. Ah, sige, tatawagin ka lang siya sa tuloy, ha? Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda. Tila tumatamis ata ang ginoong nakapaglakbay sa Europa. Marahil hindi na mabilang sa daliri doon si kagandahang dilag na naakit sa iyong pananalita. Alam mo bang kay palad ko, aking mahal? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Kay palad ko dahil ipinagkasundo ng ating mga magulang na ako'y ikasal sa pinakamagandang dilag sa ating bayan. Binola pa ako? Labis akong nangulila sa iyo. Ngunit, ipagpaumanhin, kailangan ko na magpaalam. Ngayon ay araw ng mga patay, kailangan kong bisitahin ang libingan ng aking ina. Paalam, aking ma. Sandali. Ialay mo ang mga ito sa iyong magulang. Maraming salamat dito aking ma. Kung gayon, papaalam mo kayo. Mag-iingat ka, mahal kong Crisosto. Ang araw ng mga patay. Sinalan mo ba ang kusis niya? Huwag ka na nga magtanong na magtanong. Magwalis ka na lang dyan. Ayoko na. Ayoko na magwalis. Nasaan na ba? Nasa malaking cross po, senyor. Dito ba? Dito po ang natatandaan ko, senyor. Sandali lamang po at ipagtatanong ko. Nakita mo ba yung malaking cross na nakatirik dito? Ah, yung malaking krus ba? Sinunog ko na yon. Ano? At bakit mo ginawa yon? Sapagkat napagputusan lamang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi po sa akin ng malaking kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga itso. At ginawa mo naman! Huwag po kayong magalit, senyor. Umuulan ng gabing iyon at mabigat ang bangkay at tinapon ko na lamang ito sa ilog. Itinapon? Senyor! Senyor! Isang kalapastanganan ang iyong ginawa! Senyor! Senyor! Halika na, senyor! Tama na, senyor! Magulas na rin ka! Senyor! Hindi, senyor! Tama na! Lumakad si Crisostomo at nang nakita niya si Padre Salvi, agad niya itong sinunggaban. Ginawa mo sa akin, ama! Senyor! Wala akong ginawa sa... Senyor! Ano wala? Senyor! Sigurado ko! Hindi ako! Senyor! Sinong may pakalanan lahat ng to? Si Padre... Si Padre Damaso! Ang dalawang sakristan. Crispy! Yeah! Magpahinga muna tayo. Tara.
Kuya, magkano ba ang kita mo ngayong buwan? Ngayon buwan? 2 real, bakit? Nais ko sana bayaran mo yung binibintang nila sa akin ninakaw ko. Sisiraan ka na ba? Hindi ba 32 real yun? Kahit siguro 1 taon ako magtrabaho, hindi ko kikitain yun. Ngunit wala talaga akong ninakaw, kuya. Wala akong ninakaw. Sana, Pag nalaman ko lang, inay, Crispin, natatakot sana. ako. Kahit naman malaman to yun inay. Hindi rin siya maniniwala. Kaya naman huwag kang mawawalan ng pag-asa. Basilio, may utang kang 2 real dahil sa tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo na ibabalik ang iyong ninakaw. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Sinungaling ka pa. Crispin! Bawa na po kayo! Kuya! Sumama ka sa Bawa na po kayo! Kuya! Crispin! Wala po talaga akong ninakaw! Magsisinungaling ka pa? Kuya! 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 Crispin! Kuya, patulungan mo ako! Papatay nila ako! Bawa na po ako! Ilang buwan na po namin hindi nakikita ang aming inay. Manahimik ka! Crispin! Ang pamilya ni Sisa. Abala si Sisa sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga anak. Marahil ay gutom na gutom na ang mga anak ko, kaya hindi ko sila hayaang magutom. May makakain ba? Mayroon. Nasaan na? Bilisan mo to, gutom na ako. Oo, eto. Wala nang natira. Ngunit paano mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasaan naman ang mga batang yun? Nasa kong... Sandali, hindi mo ba sila hintayin? Bakit? Inutosan mo ako? Ayos ko kung kailan ko gusto. Kawawang mga bata. Ipaghahanda ko na lamang sila ulit. Ilang minuto lamang ay dumating si Basilio. Inay! Sino pa ba kayo, inay? Sige anak, ano nangyari sa iyo? Bakit? Sugatan ka umiiyak. Nay, tumakas po sa kumbento. At si Crispin po. Si Crispin. Ano nangyari kay Crispin? Hindi daw po siya maaaring umuwi. Hanggat hindi daw po niya isinasawalan, sinabi nilang ninakaw niya. Inay! Ninakaw? Inakasaan ang anak ko si Crispin? Inay! Bakit ba silang nagugutom ka? Ito ang tawilis. Ngunit, inay, hindi po ako nakain ng tawilis. Alam ko anak, ngunit dumating ang iyong ama. Si Itay po, dumating siya. Oo. Ngunit, umalis din po siya agad, hindi po ba? Basilio. Inay, patawad po. Ang pagkabaliw ni Sisa. Tumungo si Sisa sa kumbento, dala-dala ang isang garapon na puno ng mga barya. Para saan yan, Ale? Para po sa kura. Nais ko po sanang makausap. Kura? May sakit sila ngayon. Tungkol ba saan ito? Ilang araw na po kasing hindi umuwi si Crispin. Crispin? Aba, ikaw ang ina. Siguro na magnanakaw niya yun. Pagkatapos magnakaw niya, ay tumakas rin siya. Sa katunayan, papunta ng Guardia Civil sa inyong tahanan upang kunin ang inyong anak na magnanakaw. Hindi. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hoy, ilan ang mga magnanakaw? Huwag mong iyakan ng mga anak mo dahil nagmana sila sa kanilang ama. Hindi. Hindi. Tumatakbong tumungo si Sisa at nakita niya ang mga Guardia Sibil. Senyor? Puta! Teka, kung ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw? Oo, ako nga. Ngunit hindi po magnanakaw ang anak ko. Huwag mo na ipagkaila! Kung ayaw mo mas lalo pang lumalangin yung sitwasyon, ituro mo na lang kung saan matatago si Crispin. Ngunit ilang araw ko na hindi nakikita si Crispin, senyor. Eh kung ganon, bayaran mo na lamang ang pera na ninakaw ng iyong anak. Ngunit wala akong ninakaw ang anak ko, senyor. Sinungaling! Pero kung iyan ang iyong gusto, sige, ikaw na lamang ay kukulong namin sa bilangguan. Pero, senyor, Hindi! Makukulong ka sa bilangguan! Mabubulok ka! Halika! Mahimik ka! Halika dito! Bitawan mo siya. Kamali niya ng kura. Pakulo mo siya at huwag nang gagambalain pa. At kung gustong makuha ng kura ang kanyang ginto, sabihin mo manalangin lang siya kay San Antonio. Paliwanag! Paano ka babae? Kung hindi lang dahil sa Alvarez. Umayos ka na dito. Wala na ipapakain sa ng gobyerno. Ang pangingisda. wala, Clara. Kamusta na kami, Ibarra? Kami ni Ibarra? Ano kami ni Ibarra? Hindi ba't ka narating lamang niya? Oo. Sa katunayan ay paparo na siya rito at sabay kami mamimili. Hoy!
Nandito ka na pala, kita mo. Maaari na ba tayo umalis, Ate Mar? Mauna na kami. Ingat kayo. Sa palaisdaan. Senyorita Maria Clara, saan niyo ba nais pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Hindi po, Senyorita Maria Clara. Malapit na po tayo roon. Ano yun? Ay, marahil ay kahoy lamang po. Hoy lamang pala. Kahoy pa rin ba iyon? Sandali po, titignan ko. May buhaya! Kaya pala nauubos ang mga isda rito sa palaisdaang ito. Sinasabi ko na nga ba, kaya dapat talaga mamatay ang mga buhaya na yan. Pisoso mo! Nanganganib ang buhay niya! Huwag kang mag-alala, aking mahal. Ililigtas ko siya. Pisoso mo! Makalipas ang ilang sandali, Nasaan na sila? Baka kung ano na nangyari sa kanila. Oh, Maria Clara, ba't ka umiiyak? Ligtas! Ligtas sila! Ibarra! Maraming salamat po, Senyor Ibarra, sa pagkakaligtas niyo po sa akin. Balang araw po, kapag kinailangan niyo ang tulong ko, maasahan niyo po ako. Ibarra! Saka talaga ang tunay na bayani, Ibarra? Mabuhay ka! Siyang tunay, Ibarra. si Doña Consolacion at Sisa. Naririnig ni Doña Consolacion si Sisa na umaawit, kaya't ipinatawag niya ito sa kanyang utusan. Hoy, hindi ka nga! Bakit po, Senyora? Sino yung kumakanta? Ayun po, yung baliw. Papuntahin mo nga siya dito. Sunod po. Ay, baliw! Halika nga rito. Halika rito. Halika. Atay, ayun na po siya, Senyora. Pakantahin mo nga. Baliw, umawit ka. Awit na. Awit na. Awit na. Tuluganay, wala diri mo. Magaling. Maaari ka na umalis. Opo, Senyora. Hoy, baliw. Baliw? Yung baliw. Sumayaw ka. Ayoko. Sinabi ng sumayaw ka. Ayoko. Gayahin mo ako. Ganito. Sumasayaw yung matandang baliw. At sinabi lang, ako hindi ako baliw. Ikaw ang baliw. Ang baliw. Baliw ka. Baliw. Baliw ka. Ikaw baliw. Baliw ka talaga. Sakang baliw. Baliw ka talaga. Baliw ka. Sakang baliw. Baliw. Consolacion! Baliw ka talaga. Baliw ka talaga. Baliw. Anong ginagawa mo? Huwag mo ako pitawan mo nga ako. Tuturuan ka ng leksyon ng baliw na yan. Magtigil ka! Wala ka na bang awa? Sira ka talaga eh, no? Dugo! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Kauwan! Hindi na ayusan itong babae to. Fonso Linares. Oh, Doña Victorina, kayo pala. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Teka, may kasama yata kayo. Ah, oo. Magandang araw po, Kapitan. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw din sa'yo, Iyo. Bago ang lahat, maaari ba namin malaman ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pong pagbabago ng devotion. Ganun ba? Maaari ba namin siya makita? Opo. Sundan niyo po ako. Maria Clara, may mga bisita ka. Sige po, maiwan na po namin kayo at paghahanda namin kayo ng makakain. Maraming salamat, Isabel. O Iha, kamusta lang yung pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga po talagang napakaganda niya. Makalipas ang ilang minuto,
ay bumisita rin ang matabang kura. Maria Clara, Salamat po sa pagbisita ninyo, Padre Lacus. labis ako nag-aalala sa'yo, Iya. Magpagaling ka agad. Opo, Padre. O sige, Iya. Magpahinga ka muna. Opo. Ang pagdakip kay Ibarra. Nagtungo si Elias sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Ang bayan na ito ay may cancer. Isang malubhang sakit na minana pa natin sa ating mga ninuno, na naipaman at naisalin sa ating pamilya, pati na rin sa ating lupang sinilangan. Kailangan ng malubsan, maibsan ang sakit na ito. Parang awa ni na San Diego. Ako'y dinggin nyo. Dinggin ninyo ako. Kami dinggin nyo. Dinggin nyo kaming sambayanan. Dinggin nyo kaming mga ninakawan ng kapangyarihan. Tao po, Senyor. Elias, Magmadali po kayo, Senyor. Kailangan niyo po agad makalis sa bayan nito, Senyor. anong mangyayari? Senyor, may himagsikan pong nagaganap at kayo po ang palalabasin. Labasin muna nito, Senyor Ibarra. Ngunit, sino ang salarin? Wala po akong kayo. Hindi ko po alam, Senyor. Hindi ko po alam kung sino may pakana ng himagsikang nangyari at kung sino ang nagpapalabas na kayo ang may simula, Senyor. Anong kailangan kong gawin? Senyor, kunin niyo po lahat. Kunin niyo po lahat ng inyong papeles, Senyor. At sunugin niyo po ito. Senyor, magpakalayo-layo kayo. Yung lugar na wala po talagang makakilala at makakatuntuan sa inyo. Alam mo kung, Senyor, na yung mahirap na iwan ang bayan na ito. Pero, Senyor, magpakatatag ka. Ito na lamang po ang kailangan at ang nag-iisang paraan na naiisip ko. Kaya, Senyor, halika na po. Bilisan po natin at maabutan na tayo. Sige. Kung gayon, kailangan na natin magmadali. Opo, Senyor. Tara na. Tutungo sana si Crisostomo sa tahanan ni Kapitan Tiago, ngunit nakaabang si Sargento sa labas ng tahanan ni Ibarra. Sino ka? Ako malagad ng batas. Bakit? Ano kailangan mo sa akin? Sumama ka, arestado ka. Iyo, di puta! Umali ka! Ang tugisan sa lawa. Isang gabi, may isang salo-salong naganap sa tahanan ni Kapitan Tiago. Pinag-uusapan ng mga panauhin ang balita tungkol sa pagkadakip kay Crisostomo Ibarra. Kasabay nito ang balitang ikakasal na si Maria Clara sa Kastilang si Alfonso Linares. Ang malungkot na dalaga ay nagtungo sa bakuran
at pinagmasdan ang mga halaman. At makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Ibarra. Anong nangyari sa'yo? Ba't ang dami mo pa siya? Patawarin mo siya. Hindi na ako kabayan eh. Hindi mo kailangan pa yun. Ako dapat ang patawad. Kasi siguro ko, kapag nalaman mo ang tunay kong ama ay ang masusunod sa pagkakaso ay kalayo ko siya. Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lamang ang iibigan kong sosong. Ano man ang nalaman ko, palagi mo nakita. Ikaw lang mahal. Sosong mo. Umalis na nga si Ibarra at napaiyak na lamang si Maria Clara. Elias, saan tayo tutungo? Sa kaibigan ko po sa Mandaluyong, senyor. Pagkatapos, Mamumuhay po kayo sa ibang bayan ng tahimik, senyor. ako lamang? Paano ikaw? Ba't hindi ka sumama sa akin na tuturingan tayo magkapatid? Para saan pa, senyor? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga ninuno at makatulong na rin sa'yo para sa mga naitulong mo para sa akin. Teka, senyor. Magtalakbo kayo. May paparating. Bilisan nyo! Senyor, marunong po ba kayo sumagwan? Oo. Senyor, may paparating. Ligtas niyo po ang inyong sarili. Elias! 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 Tapo tayo sa Noche Buena, sa puntot ng iyong yumaong lolo. Elias! Ang paliwanag ng pari. Nag-uumiyak ang dalaga nang malaman niyang wala na ang kanyang iniibig. Anong nangyayari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Ano ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Wala na ang taong mahal ko. Tanging si Ibarra lamang ang aking iniibig. Nasisiguro ko hindi ito kailanman magbabago. Ang Ginoong Alfonso na inyong pinipilit ay labag sa aking loob. At hindi ako kailanman magpapakasal sa kanya. Ngunit, di maaari. Kung ipagpapatuloy ninyong maganap ang aming pag-iisang dibdib, ay mas naisin ko na lamang kitilin ang aking buhay. Mo ako, anak ko! Patawarin mo ako! Hindi ko na inayos lahat ng nangyari ito. Patawad. Magmamangha na lamang po ako. Diyos ko! Ano ba ang kabayaran sa mga kasalanan ko? Ang Noche Buena. Patuloy na hinahanap ni Basilio ang kanyang ina. Basilio! Mga anak ko! Inay! Inay! Saan ka na? Basilio! Inay! 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 Ako po ito, Inay! Inay! Ako po ito! Ako po ito, si Basilio, Inay! Ang anak nyo! Anak? Inay! Inay! Wala akong anak! Inay, ako ito! Hindi kita kilala! Huwag kayong matakot sa akin! Hindi kita kilala! Inay! Ako to si Basilio! Basilio? Inay! Anak ko? Inay! 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 Ba't niyo po ako iniwan? Inay! Inay! Iyo!
kayo. Anong gustong gawin sa inyo? Gusto ko po, bigyan siya ng maayos na libing. Sa sementeryo. Ngunit wala po akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit na rin ang aking kamatayan. At kung sakaling magkagayon, sunugin mo ang aming mga labi hanggang sa maging gabo ito. Magukay ka lamang dyan at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba ako, Iho? Opo, Ginoo. Mamamatay akong hindi ko masisilayan ang pagsikat sa aking sariling bayan.